Maraming mga nakakapanindig balahibong pangyayari ang nagaganap sa bawat araw na lumilipas. Ang ilan sa mga ito ay nangyari ng hindi natin namamalayan, samantalang ang iba naman ay nahahagip ng kamera. Sa gitna ng tila hindi maipaliwanag na mga video ay isang istorya na nagkukubli gaya na lamang ng mga kumakalat na video online tungkol sa mga tao na bigla na lang nawawala na parang bula. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring ito? Isa lang ba itong anyo ng kababalaghan o senyales na ng paparating na propesiya mula sa Biblia? Iyan ang mga tanong na sasagutin natin sa video na ito. Isang kakatuwang video ang kumalat sa iba't ibang social media sites kamakailan lamang dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap dito ay agad itong umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens na nakapanood nito. Sa unang tingin ay mukha lang itong video ng isang ordinaryong bus driver na nagmamaneho ng isang school bus. Lagpas isang dosenang mga bata na mukhang nasa elementarya ang nakasakay sa likod habang kalmadong nagdadrive ang driver. Pero hindi kalaunan ay bigla na lang may hindi inaasahang bagay ang nangyari. Makikita sa video na tila nataranta ang bus driver at inabisuan ang mga estudyante na kumapit habang bayolenteng umalog ang bus na parabang babangga ito. Sa gitna ng kabadong pagmamaneho ng driver ay bigla na lang mistulang naglaho ng parang bula ang mga pasahero sa likod. Ang mga bag na suot-suot ng mga bata kanina ay bigla na lang nahulog sa sahig at ang lahat ng mga upuan na kanina lang inuukupa ng mga bata ay wala ng laman ngayon. Nagimbal ang bus driver at natarantang napalingon sa kanyang likod. Doon niya nasaksihan ang kababalaghang nangyari. Wala na ang mga bata at hindi niya alam kung saan sila napadpad. Kung iisipin, napaka-imposible na bigla na lang mawala ang mga bata. Lalo na't nasa gitna sila ng biyahe. Kitang-kita sa video na hindi naman sila tumakas palabas ng pinto o bintana ng bus. Para bang mahika na bigla-bigla na lang silang nawala sa mismong loob ng sasakyan habang umaandar pa ito. Pero hindi lang yan ang mga kakatuwang video na kumalat online. Meron pang isang babae na tila dinuduyan ang kanyang anak. Pagtulak ng babae sa duyan ng anak ay bigla na lang ding itong naglaho nang walang pasabi. Agad na nagpanik ang nanay habang hinahanap ang bata, pero kahit saan siya tumingin ay hindi niya ito makita. May isa ring video kung saan may matandang mag-asawa na nagre-record ng video tungkol sa kanilang bagong sasakyan. Sa gitna ng pagre-record ay napadaan ang isang puting kotse na sakay ang dalawang pasahero. Nagkamustahan sila saglit bago dumiretso ang puting kotse paalis, pero hindi pa man nakakailang segundo ay aksidenteng nawala ng kontrol ang puting sasakyan na nagdulot ng pagkabangga nito sa isa pang sasakyan. Umusok ang puting kotse at nagpanik ang dalawang matanda na nagre-record ng video. Dali-dali nilang pinuntahan ang umuusok na kotse at nagimbal sila nang makitang wala na itong mga pasahero. Animoy natunaw sa hangin ang kaninang dalawang pasaherong sakay nito at ang tanging laman na lang ng sasakyan ay ang mga damit na suot-suot nila kanina. Halata sa video na nagpanik ang mga dalawang matandang mag-asawa habang nire-record ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Kung susuriin ang video, animoy parang mabilis na dumadaos-dos kaagad ang puting kotse bago ito sumalpok sa isa pang sasakyan na nakaparada sa malapit. Ang oras na pagitan bago nawala ng kontrol ang puting kotse at ang pagkabangga nito sa isa pang sasakyan ay halos 10 segundo lamang. Kung iisipin, napaka-imposibleng makaalis agad ang mga taong sakay nito sa loob lamang ng ganoong kaikling oras. Bukod pa roon ay makikita rin ang mga damit na suot-suot ng mga pasahero ng sasakyan. Malabong isipin na magagawa nilang tanggalin agad ang kanilang damit at tumakas sa sasakyan ng ganoong kabilis. Talaga namang maraming mga hiwagang bumabalot sa video na ito na nagpapamangha at nagpakilabot sa lahat ng mga nakapanood nito. Pero bukod pa sa dalawang ito ay may isa pang kakaibang video na kumalat sa internet. Sa pagkakataong ito, ang video naman ay tungkol sa isang babae na nagre-record sa isang ospital. Makikita na masaya siyang nagva-vlog kasama ang kanyang ina na nakakonfine sa ospital. Sa kalagitnaan ng pag-update niya sa kalagayan ng kanyang ina ay hinarap niya ulit ang kamera pabalik sa pasyente nang bigla na lang itong nawala. Nagulat ang babae at noong una inakala niyang nahulog lamang ang kanyang ina sa sahig kaya agad niya itong hinanap, pero nagimbal ang babae nang ma-realize na nawala ang kanyang ina. Kinausap niya ang ibang hospital staffs pero ni isa sa kanila ay walang nakakita kung saan napadpad ang pasyente. Tila ba naglaho na lang ang kanyang ina na parang bula. Kahawig nang nangyari sa mga tao sa mga naunang videos.
Nang kumalat ang mga videos na ito ay halo-halong mga naging reaksyon ng mga netizens. Karamihan sa kanila ay nagbigay ng sariling eksplanasyon tungkol sa nangyari. Maraming naniniwala na ang mga naganap sa videos ay mga ebidensya ng katuparan ng propesiya mula sa Biblia, ang rapture. Makikita na may pagkakapareho ang tatlong videos na ito. Ang bigla-bigla at walang pasabing pagkawala ng mga piling tao habang ang iba naman ay naiiwan. Sa unang video ay nawala ang mga batang sakay ng school bus, samantalang nanatiling nagdadrive ang bus driver. Sa pangalawang video naman ay nawala ang pasahero ng puting kotse habang ang mga tao sa paligid nila ay natira. Hindi may tatanggi na ang mga pangyayaring ito ay may pagkakawig sa konsepto ng rapture. Sa mga hindi nakakaalam, ang rapture ay isang propesiya na nakasaad sa Biblia na pinaniniwalaan na sa Kristyanismo, kung saan ang piniling Kristiyano ay kukunin ng Diyos habang sila ay nabubuhay pa. Sa parang ito ay maaaring maglaho na lang ng parang bulang mga taong pinili at mapupunta sila sa langit, kapiling ng Diyos bago pa ang oras ng kanilang kamatayan. Pinaniniwalaan na ang pangyayaring ito ay magsisilbing senyales bago maganap ang mga tribulations na parte ng second coming ni Jesus. Sa aklat ng Mateo ay tinalakay ang posibilidad ng rapture. Ayon sa kabanata 24 ng librong ito, sa gitna ng dalawang tao na nagtatrabaho ay maaaring isa lang ang makukuha sa rapture habang isa naman ay maiiwan sa mundo para kumarap sa tribulations na magaganap sa hinaharap. Kung pagbabasihan din ng Biblia, may mga cases din sa Old Testament kung saan maaaring naganap ang rapture. Kagaya na lang ng nangyari kay Propeta Elias o Elijah kung saan ipinahayag mula sa aklat ng mga hari na habang magkasamang naglalakad sina Elisha at Elijah ay bigla na lang may sumulpot na isang nagliliyab na kalesa at kabayo para paghiwalayin ang dalawa. Sinakay si Elijah sa nagliliyab na kalesa at naiwan naman si Elisha. Sa isang iglap lang ay naglaho na sa paningin ni Elijah at pinaniniwalaang isinama na siya ng Diyos sa langit bago pa man siya namatay. Ang pangyayaring ito ay kahawig ng mga nangyari sa videos na napag-usapan natin kanina. Pero imbis na lumiliyab na kalesa, ay sa iba't ibang lugar naman naganap ang rapture. Pero ang tanong na sumasagi sa isipan ng mga nakakanood ay totoo nga ba ang mga video na ito? At kung oo, sinyalis nga ba ito ng pagsisimula ng rapture? Matapos naming suyurin ang pinagmula ng mga videos na ito, niredirect kami sa iisang site na pinangalanang perhapstoday.org. Ang website na ito ay may layuning palaganapin ang konsepto ng rapture sa mga tao at madalas silang gumagawa ng mga pre-enactment contents tungkol sa rapture. Kabilang na sa mga contents na kanilang ginagawa ay mga videos na natalakay natin kanina. Sa madaling salita, ang mga videos na nagte-trending online ay hindi nangyari sa totoong buhay. Ginawa ang mga videos na ito bilang magsilbing awareness sa posibilidad ng rapture sa hinaharap. Nais ng kanilang organisasyon ay ipakita ang iba't ibang paraan sa kung paanong maaaring maganap ang rapture sa oras ng paghukom ng Diyos. Ang tao sa likod ng website na ito ay walang iba kung hindi si David Jeremiah, ang founder ng Black Hawk Baptist Church at Black Hawk Christian School sa Fort Wayne, Indiana noong 1973. Siya rin ay isang American Evangelical Christian author, founder ng Turning Point Radio at Television Ministries. Bukod pa roon ay ginagampanan niya ang role bilang isang senior pastor sa Shadow Mountain Community Church, isang Southern Baptist megachurch na nakatayo sa El Cajon, California. Ang kanyang mga librong After the Rapture ay inilathala noong 2022, Revealing the Mysteries of Heaven noong 2009, at The World of the End, How Jesus Prophecy Shapes of Priorities noong 2002, ay ilan lamang sa kanyang mga sikat na aklat na tungkol sa Kristyanismo at paghahanda sa araw ng rapture. Ang layunin ni David Jeremiah ay maikalat ang salita ni Kristo sa mga tao at buksan ang kanilang isipan sa posibilidad ng pagdating ni Jesus. Bagamat edited at scripted lamang ang mga pre-enactment videos na inilathala ng kanyang website, ay hindi naman may tatanggi na totoo ang mga mensahe sa likod ng mga ito. Kagaya na lang ng nakasulat sa Biblia, ang rapture ay maaaring mangyari kahit kailan at kahit anong oras. Mahalaga na ang bawat isa sa atin ay maganda habang tayo ay may oras pa. Dahil sa oras na dumating na ang araw ng paghukom, hindi natin masisigurado kung isa na nga ba tayo sa mga taong kasamang maililigtas. Ito ang advokasya na nais ipahiwatig ni David Jeremiah sa buong mundo. At ang mga rapture videos na kumakalat online ay isa lamang kasangkapan para mapaunawa ito sa mas maraming tao. Edited man o hindi, hindi natin may tatanggi na dapat tayong maganda sa posibilidad ng rapture. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gagawin mo sa oras na mangyari ito?